Everybody agree and say, our God is not dead. Our God is not dead. Jesus is alive. Jesus is alive. Jesus Christ, Jesus Christ, the Son of the living God, the Son of the living God, is Lord is Lord over the Philippines, over the Philippines, over Asia, over Asia, over America, over America, over Africa, over Africa, over Australia, over Australia, over Europe. over Europe. Jesus Christ, Jesus Christ, Son of the living God, Son of the living God, is Lord is Lord all over the earth. over the earth. Hallelujah, praise the Lord. Ama, patuloy kami nagpapasalamat sa inyong kabutihan, sa inyong katapatan sa aming mga buhay. Salamat sa inyong walang kabutihan na aming Ama. Binigyan niyo kami ng halaga sa inyong harapan. Yamang di kami karapat-dapat, ay ginawa niyo kaming karapat-dapat, O Diyos. Tunay nga, Panginoon, kayong karapat-dapat tumanggap ng pinakamataas na papuri at pagsamba mula sa amin na inyong mga nilikha. At karapat-dapat kayong papurihan sa kabila ng inyong kabutihan at pag-ibig na ipinadama niyo sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat sa inyong banal na Espiritu na ipinagkaloob niyo po sa amin. Patuloy namin kinikilala ang iyong banal na presensya sa aming mga buhay, ganun din sa aming kalagitnaan. Dahil kung wala kayo sa aming mga buhay at hiwalay kami sa inyo, wala kaming magagawa. Nandito ang bawat isa at dumalo sa isang gawain na napakahalaga at inuna ang gawain na ito. Pagpalahan niyo ang buhay ng bawat isa na makakapakinig na inyong salita at ang patuloy na kahabagan na nagmumula sa inyo, ang patuloy niyong ipadama sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat sa inyong banal na presensya, Panginoon. Salamat sa inyong kadakilaan. Salamat sa inyong pag-ibig na mapagwalang hanggan. Salamat sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Salamat sa inyong kahabagan. Salamat din, O Diyos, at higit sa lahat sa inyong salita na ipinagkaloob niyo at pagbubulay-bulayan namin sa umaga na ito. Hayaan niyo, Diyos, ng banal na Espiritu ang siyang manguna, pumatnubay
sa gawain nito, lalong-lalo sa pagbabahagi ng iyong banal at makapangyarihang salita. Kayo po, O Diyos, ang aming dakilang tagapagturo at lukuban niyo kami, O Diyos, ng iyong kapangyarihan. At yakapin niyo ang bawat isa ng iyong dakilang pag-ibig na mapagwalang hanggan. Pagpalaan niyo ang bawat isa na makakapakinig, O Diyos, ng iyong salita sa umaga na ito. And always cover us, Lord, ng banal at makapangyarihang dugo ng aming Panginoon Jesucristo. Dahil nasusulat ang lahat ng nilalang nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa ay luluhod at sasamba sa inyo at lanandila ay magsasabing kay lamang Panginoon Hesus ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. At sa makapangyarihang pangalan ng Panginoon Hesus, anumang tangka at gawa ng kaaway sa lugar na ito, sama-sama namin sinasansala at sinasaway sa makapangyarihang pangalan ng Panginoon Hesus. Get out sa lugar na ito in the mighty name of Jesus in the power of thy Holy Spirit. Salamat po aming Ama, purihin ka, luwalhatiin ka sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesucristo at magsabi ng Amen and Amen. Nakakapo na po ang bawat isa. Isang pinagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa. Amen po? God is good. And all the time, hallelujah. Medyo, pasensya na po, medyo emotional ano po. Kasi kapag inaawit ho natin, dinarama natin yung awitin at inaawit natin ito, hindi lang sa ating kaisipan, naunawaan natin mula ito sa ating puso. Patuloy natin kinikilala yung kabutihan at kahabagan ng Diyos sa ating mga buhay. Amen po? Ay sabi ng awiting kanina, napakadakilang ng Diyos sa kabila ng katapatan niya sa ating mga buhay. Kung sa kabila man hindi tayo naging tapat, ang Diyos ay patuloy na naging tapat sa ating buhay. Amen po? Third Sunday po, at pagpapatuloy ho ng tema ho natin sa buwan ho na ito, yung mandate ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin bilang mananampalataya ng Panginoon Jesucristo. Nais kong pakita muna ho yung isang picture po dito. Dito po ako nais magpasimula para masubaybay ho natin yung pinakabuod ho ng mensahe sa umaga nito. First slide, sis. Next. Kita ho natin dito isang picture ho. Sa kabila ho nun, lahat ho ng tao ho, nagmimiti na magkaroon ng sariling bahay. Dahil sa tingin ho natin, ito'y malaga sa bawat isa sa atin. At hindi natin pwedeng pasubalian yon. Mahalaga po yun. Amen po? Next slide. Lalo-lalo na itong isang sasakyan ho na ito. Minsan nga, kahit ang isang mahirap, nangangarap din siya na magkaroon ng isang maganda o magarang sasakyan. Nasa alam niya, mahalaga ito para sa kanya. Pero sa kabila ho noon, ang lahat ng bagay na ito, pinahalaga ng tao, hindi po ito masama na magkaroon tayo nito. Pero sa kabila ho noon, sa harapan ho ng Diyos, ito ay walang halaga. May mga material na bagay na pinahalaga ng tao sa mundong ito, ngunit walang halaga ito sa harapan ho ng ating Diyos. Dahil lahat ng bagay sa mundong ito ay temporal, pansamantala lamang po. At ang mga bagay sa mundong ito ay hindi natin madadala once na tayo lumisan o pumanaw sa mundong ito. Tulad ho ni Job, na wala ang lahat ng kanyang kayamanan, maging ang kanyang 10 anak, pero sa kabila nun, hindi siya naapektuhan ho nito dahil pinahalagan niya kung ano yung maayos at mabuti sa harapan ho ng Diyos. Hindi niya sinisi ang Diyos po dahil alam niya yung mga bagay na yon ay pansamantala lamang. Kaya sabi ni Job, dumating at pumunta ako sa mundong nito na wala at aalis din ako na wala. Amen po? At mayroong isang halimbawa sa Bible, in Luke chapter 12 verse 20, sabi doon, yung isang mayaman
Isang parable na sinabi ng Panginoon Jesus, nag-ani siya ng sagana sa kanyang bukirin. Pero nasabi niya sa kanyang sarili, anong gagawin ko dito? Ipapagiba ko ang aking kamalik at dito ko iimbak ang lahat ng aking inanin, lahat ng aking kayamanan at ang aking gagawin. Ako ay iinom, magsasaya at kakain habang ako'y nabubuhay. Pero sabi ng Panginoon, hindi alam ng mayaman ho na yon na siya ay kukunin ng Diyos nung gabi na yon. Ang tanong doon, saan mapupunta ang kanyang kayamanan? May mga bagay na pinahalagan ang tao sa mundong ito, ngunit sa harapan ng Diyos, ito ay walang halaga. Kaya ang sabi ho ng Mark chapter 8 verse 36 to 37, dito po natin kinuha po yung tema ay title ko dito. For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Ano ang mapapawala ng isang tao, makamtan man niya ang buong sanlibutan, kung ang katumbas naman ito ay ang kanyang buhay o ang kanyang kaluluwa? Ano ang magagawa niya upang maibalik ito sa kanya? Kaya ito pinamagatan ko pong the value of one soul. Ulitin nga po natin, the value of one soul. Ang tao po ang pinamakalaga sa Diyos compare sa iba na kanyang nilikha. Bakit ko po nasabi ho yun? Kasi nakapakita ko po kanina doon, ang tao po ang pinakamahalaga. At makikita ho natin yung pagkakaiba nito sa lahat na nilikha ng Diyos. In Genesis chapter 1, during sa creation pa lamang ho ng Diyos, nilikha na niya ang lahat ng bagay sa mundong ito sa pamamagitan ng kanyang salita. Lahat ng bagay na pangangailangan ng tao, tulad ng mga halaman at maging mga hayop sa kabukiran. Nilikha ng Diyos yon sa pamamagitan ng kanyang salita, ngunit ibang-iba yung pagkakalikha ng Diyos sa tao. Kaya sabi ho ng Diyos doon, then God said, let us make man in our image, in our likeness. In Genesis chapter 2 verse 7, the Lord God formed the man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life. Na pinapakita ho dito, nilikha niya ang mga bagay, ang mga halaman at ang mga hayop. Pero sinabi niya, let there be light, and there was light. Sa pamamagitan ng kanyang salita, ngunit sa pamamagitan ng tao na kanyang nilikha, kumuha siya ng isang alabok, hinugisan, pinormahan at hiningihan sa ilong at nagkaroon ng buhay. Ipinapakita dito kung gaano tayo kahalaga sa harapan ng Diyos at napaka-special. Amen po? And Psalms chapter 8 verse 3 to 4 sabi, when I consider your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars which you have set in place, what is man that you are mindful of him? Kapag nakita ko at tiningnan ko ang kaningningan, ang mga bituin at mga araw sa kalawakan, ay ano nga ang tao upang iyong alalahanin, upang ang ito tao ay iyong kalangain. At napakahalaga ho nun mga kapatid, sa harapan ng Diyos kung sino po tayo na kanyang nilikha. Dahil ang tao po, hindi lang basta ito, physical being tayo, meron pa rin tayong kaluluwa at mahalaga yun sa harapan ng Diyos. Bagamat ang tao ay nagkasala, tulad na simula kay Adan at kay Eva, nung dumating sa point na nagkasala si Adan at si Eva, ang Diyos ay gumawa agad ng way para ang Diyos ay makapanumbalik, ang tao ay makapanumbalik sa Kanya. Yung nasirang relationship ng tao sa Diyos ay muling makapanumbalik sa pamamagitan ho ng ating Panginoon Kristo. Kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang bugtong na anak, walang iba ang Panginoon Kristo, upang ang sino mang sumampalataya sa ating Panginoon Kristo ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. But God demonstrates His own love for us in this, why we will still sinners, Christ died for us. The value of one soul. Kaya sabihin nga natin mga kapatid sa ating mga katabi, kaunting tapik lang, mahalaga ka sa ating Panginoon bilang isang paalaala. Compare sa lahat na nilikha ng Diyos, ang tao ang pinakamahalaga at special sa harapan ho ng ating Panginoon. And Isaiah chapter 64 verse 6, sabi ho doon,
Na ang tao ay parang isang maruming basahan lamang. Maging ang mabubuting gawa natin, ito'y parang maruming basahan lamang sa harapan ho ng ating Panginoon Hesus. Dahil ng tao ay nagkasala, walang matuwid ni isa sa harapan ng Diyos at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Panginoon Jesucristo. Kaya sa for what shall a prophet, a man, if he gain the whole world, if he loses his own soul? Makamit man ng tao ang mga bagay sa mundong ito, ngunit kung ang kanyang kaluluwa naman ay mapapahamak at mapapunta sa isang lugar ng apoy, nakakalungkot po. May mga tao po na pinapahalaga nila ang mga bagay sa mundong ito, tulad ng mayaman ho na yon sa isang parable. Ngunit kiniligtaan niya ang isang bagay na napakahalaga, yung bagay sa kabilang buhay. Kaya nga, the value of one soul. Nais ko pakita po, next slide. From 2015 up to 2023, December po, may naging first timer to tayo, total of 2,665. Almost 8 years. Ang pumasok po, o doon walo dito, na imbitahan ho natin ay 2,665. Nandiyan po yung base ho sa report, na kung gumagawa ng report ho sa MIS Ministry, ito po yung mga bilang. Sa mga kalalakihan, no, edad from 36 years old above, ito yung tinatawag ng adult, then yung mga women, yung mga young adult o celibates from 23 up to 36, then yung KKB, yung mga kabataan ho, ay from 13 to 22 years old, then yung mga bata from 3 to 12 years old. Makikita ho natin dyan, halos ang napakamalaki, ang marami ang na-invite ho dyan, ay ang mga kabataan. Di ko na po ipinakita dyan kung ilan yung na-retain sa church o natira. Bigyan ko lang kayo ng counting idea po. May mga nanatili po sa church, pero yung iba ho, ay hindi na nakabalik. At ang nakakalungkot, yung iba nanatili pansamantala lamang at nasama sa mga inactive at mga delisted. Amen po. Kung yan 2,665 ho na yan, out of 10% na lamang, 266 o 267 round off, malaking bagay na po yun. Siguro punong-puno po tayo dito. Ano po? Pinapakita ko po dito, salamat po sa lahat ng bawat isa, yung effort nila sa pag-invite sa loob na ho ng 2,000, bilang ho na 2,665. Pero sa kabila noon, nabaginan ho sila ng salita ng Panginoon. First, understand the value. May halaga po ba yun? Ang isang kaluluwa, ang isang soul sa harapan ho ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, what shall a prophet, a man? Ano mapapala ng isang tao sa mundong ito kung akatumbas naman ito ang kanyang kaluluwa? Ano ang mapapala at ang maibabalik at ang magagawa ng tao upang ito'y maibalik sa kanya? Kaya kay Manny Pacquiao, kung maano natin, maalala yung Mr. Manny Pacquiao, yung testimony niya, sinabi sa kanya sa isang panaginip, sabi niya, hindi ka mailaligtas ng iyong kayamanan. At yun ang simula para siya makakilala sa Panginoon. Understand the value. Dahil yung time ho dito na sinabi ho ng Panginoon Jesus sa mga alagad ho na yun, yung cause of discipleship, na sino mang sumunod sa ating Panginoon Jesucristo, dapat niyang iwan ang lahat ng bagay sa kanya at pasanin ang kanyang sariling cross at sumunod sa ating Panginoon. Yun ang cause of discipleship. Ipinapakita ho doon yung kaano kahalaga ho. Kung magpapahalaga ang tao sa kanyang sarili at hindi susunod sa ating Panginoon Jesucristo, ano ang kanyang mapapala? At ano naman mapapala ng isang tao na isang sumampalataya sa Panginoon na susunod sa ating Panginoon Jesucristo at maglilingkod? Ano yung kabutihan at pakinabang na matatamo niya at ganoon din para sa ministeryo ng ating Panginoon? Understand the value.
If the soul is lost, nothing can be given in exchange for it. Or that it can never afterward be saved. There is no redemption in hell. Pinapakita dito kapag ang isang tao po na pumanaw sa mundong ito, na hindi nakakilala sa Diyos, automatic po na mapupunta siya sa isang lugar ng kaparusahan. Dahil itong katawan natin na ito ay babalik sa alikabok. Tulad na binasa ko po rin, Genesis chapter 2 verse 7, nilikha ng Diyos ang tao sa pamamagitan ng alikabok. Kumuha siya at pinurmat at hininga niya sa ilong at nagkaroon oto na ng buhay. At kapag tayo ay pumanaw sa mundong ito, itong katawan na ito ay babalik sa alikabok. Pero meron pa rin tayo na tinatawag na kaluluwa, yung soul. Hindi ko na po ipaliwanag, kasi ang binabanggit po dito sa atin, yung sa physical, kinukompose tayo na yung body, soul, and spirit. And 1 Thessalonians. Yung soul, ito yung emotion natin. Pero sa theological, malaking pag-aaral po. Pero tandaan po natin, yung kaluluwa natin na yon, ay tayo pa rin yun. Kung paano tayo nabubuhay at nakakadama, yun din po, yung kaluluwa natin na yon ay makakadama rin yun. Tayo pa rin po yun, mismong tayo pa rin po yun. Kaya sinasabi ng mga tao ng iba, kapag naghirap ka sa mundong ito, iyon ang impyerno. Kapag ikaw ay nanagana sa mundong ito yung kalangitan. Pero hindi po yun ang katotohanan na sinasabi ng Bible. At may dalawang bagay lamang po na binabanggit ang Bible patungkol sa langit at sa impyerno. At kapag ang tao ay pumanaw sa mundong ito, mayroon siya ng final destination. At ang pagkakataon ng tao para siya maligtas ay habang siya'y nabubuhay sa mundong ito. Kaya sabi ng Hebrew chapter 9 verse 27, just a man is destined to die once. And after that, face judgment. Minsan lang ang tao na mamatay at ang kasunod na ay paghuhukom. At dalawang bagay lang po yung paglisan natin sa mundong ito. Una, yung pagpanaw ng ating physical na pangangatawan at walang nakakaalam na yon sa bawat isa sa atin kung kailan tayo lilisan sa mundong ito. Second, yung second coming ng ating Panginoon Jesucristo. At wala rin nakakaalam kung kailan darating ang Panginoon Jesucristo sa muling pagbabalik niya. The first advent ng ating Panginoon Jesucristo is to save us. Ngunit sa mga pangalawang pagbabalik niya, ay hukuman ang bawat isa na tao, ang bawat isa sa atin. Kaya understand the value. Mahalaga po tayo, ang kaluluwa natin, sa harapan ng ating Panginoon Jesucristo. In Luke chapter 16, verse 19 to 31, yung isang parable ng Panginoon Jesucristo, namatay yung isang mayaman at napunta sa lugar ng kaparusahan, at namatay yung isang mahirap na si Lazaro at napunta sa piling ni Abraham sa Abraham boson. Walang kinalaman dito po yung mayaman siya na napunta sa impyerno at walang kinalaman din yung kahirapan ni Lazaro na napunta siya sa kaharian ng Diyos sa piling ni Abraham. Pinatutungkulan dito kung paano siya sumampalataya sa ating Panginoon at pinahalagan niya ang buhay habang siya'y nabubuhay sa mundong ito. Kaya sabi ng mayaman na yun na napunta sa isang lugar ng kaparusahan, ang hinihingi na lang niya tapila kay Abraham na makita, tumingala siya sa langit, nakita niya yung mayaman na si Lazaro. Ang sabi niyo dyan, Amang Abraham, nakikiusap po ako kung pwede lamang sabihin niyo kay Lazaro na idudot niya yung isang daliri niya sa tubig at idantay sa aking labi upang maibsan ang aking paghihirap sa lugar na ito. Makikita natin dito gano'ng kahirap yung nararanasan ng isang mayaman sa isang lugar ng impyerno. Pero ang sagot ni Abraham, yung nariyan ay hindi makakaparini at yung narini ay hindi makakapariyan. May final destination na ang isang tao na lumisan sa mundong ito. At ang paglisan sa mundong ito ay isang pintuan lamang para sa kabilang buhay. But the question is,
saan tayo mag-i-spend sa eternity. Kaya ang Pilapaho nung mayaman pangalawa, sabi niya, mayroon pa po akong 5 kapatid na lalaki. Kung pipili lang sabihin niyo po kay Lazaro, bumaba siya at palalahanan ang 5 kong kapatid upang hindi nila danasin yung dinaranas ko sa lugar na ito. Nakiusap siya na bumaba upang palalahanan at bigyan ng warning. Pero ang sabi ni Abraham, hindi rin sapat ng isang namatay ay muling mabuhay. Pero ang sabi pa rin ho doon, nandun ang salita ng Diyos. At sapat na yon para nila paniwalaan ang patungkol sa Panginoon Jesucristo. Dahil ang Panginoon Jesucristo ay siya'y namatay and after 3 days muling nabuhay at nananatiling buhay magpakailanman. Dahil sa pamamagitan ng Panginoon Jesucristo, matatamo natin ang ating kapatawaran ng ating kasalanan kung tayo sasampalataya sa Kanya. Amen po. At walang ibinigay na pangalan ng Diyos sa silong ng langit sa sukat ikaligtas ng tao sa tanging pangalan lamang ng ating Panginoon Jesucristo. At ang Panginoon Jesucristo, siya ang mediator between man and God. At wala na pong iba. Kaya kung may marumpod na sa oras na ito na ngayon lang nakadalo sa oras na ito, sa lugar na ito, wala po kaming ibang itinataas, kundi ang tanging pangalan lamang ng ating Panginoon Jesucristo, dahil lamang sa Kanya lang matatagpuan ang tunay na kaligtasan sa pamamagitan ng buong pusong pagsampalataya natin sa Kanya. Namatay siya sa krus dahil sa ating mga kasalanan, salib na tayo ipako sa krus dahil sa ating mga kasalanan, dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Minarapat niya na siya ang magdusa para sa atin. Understand the value. Why? May eternal value po ito, mga kapatid. Second, yung God's concern ng Diyos sa bawat isa sa atin. In Luke chapter 15, verse 4 and verse 7, yung parable ho ng lost sheep. Doon sa kawan ho na yon, may 100 kawan, ngunit yung isa ay nawalay. Iniwanan ng isang pastol yun, yung 70 na matutuwid at hinanap ang isa. The value of one soul. Makikita ho natin dito gaano kahalaga. Bakit hinanap niya yung isa na tupan ho na yun? Gaano kahalaga yon sa isang pastol at gaano kahalaga siya sa buong kawan. At iniwan yung 70 na yon na pawang matuwid. At hinanap ang isa na lumis ng landas upang siya muling makapanumbalik sa ating Panginoon Jesucristo. Naisip ba kaya ng dating believers na lumis ng landas at tumalikod sa Panginoon na siya ay mahalaga sa Diyos? Ulitin ko po, naisip ba kaya ng isang mananampalataya na tumalikod sa Diyos na siya'y mahalaga sa ating Panginoon? Dahil kung alam niya na mahalaga siya sa ating Panginoon at kung alam niya ang tunay na kaligtasan at kung alam niya na once na siya'y lumisan sa mundong ito, kung siya na mapupunta, hindi man niya magagawang tumalikod sa tunay na pananampalatayanan niya. Amen po. Kaya nga, the value of one soul. Kaunting tapik, kapatid, sa katabi mo. Mahalaga ka sa Panginoon. Mga kapatid, kung mayroon mang isa sa atin sa kaligitnaan na ito, na nag-iisip siya na lumis ng landas at tumalikod sa Panginoon, huwag mo nang ituloy yun. Mahalaga ka sa Panginoon. Kung bunga lamang ito na matinding pagsubok at problema na iyong dinaranas at kinaharap mo sa ngayon, at tatalikod ka sa Panginoon, lalong magiging miserable ang iyong buhay. Magiging manatili ka at managing tapat ka sa Diyos. Ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa bawat isa sa atin dahil tapat siya kailanman. Amen po? Kung kine-question natin ang Diyos sa mga bagay na nangyayari sa atin, first, baka ito'y bunga ng mga nagawa nating negatibong bagay. Second,
baka ito isang pagsubok lamang. Kung alam ho natin na ito ay bunga ng mga pagkukulang natin sa nakaraan, the best thing na magagawa natin is to repent at manumbalik sa Panginoon. Amen po. Kung ito'y bunga ng pagsubok na dinaranas natin, hingin natin ang katagan mula sa ating Panginoon dahil ito'y malalampasan natin. Dahil sabi ng Panginoon, hindi ko kayo bibigyan ng pagsubok na higit sa inyong makakaya. Bagkus bibigyan ko kayo ng lakas pagdating ng pagsubok ko na yan. Kung ang pananampalataya natin hanggang ganito, ang pagsubok ay dito lang under ng ating faith upang malampasan na nun. Sapat ang biyaya ng Diyos sa bawat araw na Kanya nilikha sa bawat isa sa atin. God's concern. Kaya sabi ho doon, nung matagpuan niya sa verse 7, natagpuan yung tupa ho na yon, anong nangyari ho doon? Nagkaroon ng kagalakan at nasiyahan ang pastor. At sabi ho doon, kapag ang isang makasalanan ay nakapanumbalik sa Diyos, libu-libong anghel ang nagkakagalakan sa kalangitan. At sa kabila naman ho nun, ano naman ang nangyayari sa kalangitan kung ang isang tunay na mananampalataya ng Panginoon Hesus ay lumis na nandas at tumalikod sa kanyang pananampalataya? Nagkakaroon ka rin kaya ng kagalakan sa kalangitan? The value of one's soul. Kaya napakalaga ho yung preservation. In Acts chapter 20 verse 28, sabi ho doon, ingatan nyo ang inyong sarili. Ito yung palaala ni Paul noong time na palis na siya sa Efeso. Ingatan nyo ang inyong sarili, ganun din ang mga angkawan na ipinagkatiwala sa inyo ng banal na Espiritu. Pinapakita doon ano nung bagay na mayroon una, ingatan natin ang ating sarili na hindi lumis na nalas. Then yung kawan, dahil yun ay ipinagkatiwala lang sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kung mayroon tayong live group, ingatan ho natin yun. Ipanalangin lagi natin po yun. Dumating sa point na imbitan ako sa isang lugar. Alas 3 na madaling araw, nananalangin ako. Ang mensahe paluhuno na yon ay para lamang sa isang kapatiran sa gawain ho na yon. At nung time ho na yun, mag-start na ng gawain, nag-aalinlangan ako kausapin ang kapatiran ho na yon. Dahil sabi ko baka ma-open. Pero malinaw ang mensahe ng Diyos sa akin nung alas 3 na madaling araw nung nananalangin ako. 5 minutes before na mag-start ang service, nilapitan ko siya, tinanong ko, kapatid, pinapanalangin mo ba ang kawan? Sana wag kang ma-open. Dahil ang mensahe na ito, para lamang sa iisa. Umamin po siya na hindi niya ipinag-pray na. Sabi ko, salamat. Ang tanging matutulong ka lamang, ito isang palaala. Ipag-pray mo muli simula sa oras na ito. Kaya after ng worship po, praise and worship, pagtayo ko sa unahan, wala na akong mensahe. Nag-exhort na lang ako ng Matthew chapter 6 verse 33. Kaya before ako tumayo, sabi ko, Lord, take your place. Abutin niyo ang pangangailangan ng bawat isa na dumulaw sa oras na ito. Pinapakita ito, napakahalaga ho. Ay sabi ho, ingatan nyo ang inyong sarili, ganun din ang kawan na ipinagkatiwala sa inyo ng banal na Espiritu. Understand the value. Kaya nung kayo, doon sa Will Graham, way back 2011, natatandaan po ba natin ho yun? Nung nag-crusade dito sa Pili, sa Camarines Sur, before na dumating sila dito, ilang months before na dumating at magkaroon ng crusade sa Pili, nagkaroon at nagkandak ng seminar ang lahat ng mga manggagawa to prepare, para sa preparation yon na hindi after lamang nung crusade ni Mr. Will Graham, kundi after na mag-crusade, paano pa rin ma-preserve yung lahat ng imbitahan sa lugar ho na yon. Kaya ho nagkaroon ho ng seminar. Kaya ang bawat church ho noon time ho na yon, sa body of Christ,
lahat ng maimbitahan nila, mayroon silang tungkulin na sila ang magpa-follow up at magpapatuloy sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Kaya napakahalaga ng 4 na cycle. Pagdadating natin doon sa seminar po ng discipleship, ano po ba yung 4 na cycle? Una, hindi lang natin ma-win. Then second, consolidate, disciple, then win. Ang isang mananampalataya, hindi lang sapat na siya maligtas, makapakinig at dumalo sa gawain ng Diyos, kundi makonsolidate siya, then ma-disciple at maturuan. Upang maging mabuting disciple ng Panginoon, then siya ay makakahayo at upang maibahagi niya ang salita ng Panginoon. Yung 4 cycles. Kaya nga, understand the value. Second, understand the needs. Ano yung pangangailangan po ba? In Matthew chapter 9, verse 35 up to 38, sabi doon, when Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. In verse 36, but when he saw the multitudes, he was moved with compassion for them, because they were weary and scattered, like sheep having no shepherd. In verse 37, then he said to his disciples, the harvest is truly plentiful, but the laborers are few. Therefore, pray the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest. Pinapakita ho dito yung pangangailangan dun sa harvest field ng Panginoon. Kaya sabi ng Romans chapter 10 verse 17, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Sa pamamagitan ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos, nagsisimula yung pananampalataya. Before na binanggit ho yung verse 17 na yon, paano sila makakapakinig kung walang humahayo? Paano si mananampalataya kung walang nagbabahagi ng salita ng Diyos? Ibig sabihin, napakahalaga ng bawat isa na mananampalataya ng Panginoon Jesucristo at mayroon siyang mandate at tungkulin ang bawat isa sa atin to share and preach the good news of salvation. Amen po? Understand the needs. Dito sa pamamagitan ho nito, the harvest will never be reaped unless there are reapers to reap it. Kung walang hong manggagawa at mag-aani, nandun pa rin ho yung aani na mawawalan ng hunang kabuluhan. Makikita ho natin dito sa binanggit ng ating Panginoon Jesucristo, hindi lamang ho binyanigyan niya ng pansin o lubang pansin yung pangangailangan ng tao sa physical na pangangailangan. Bagkos, binigyan pa niya ng higit sa lahat after ng physical na pangangailangan, yung spiritual needs. Kaya sabi ng Panginoon dito, the harvest is truly plentiful, but the laborers are few. Bakit binanggit ho ng Panginoon noong time ho na yon? Kasi iilan lamang po ang mga disciples niya noong time ho na yon. Para sa akin po, mga kapatid, napakahalaga na manalangin ito. Pero parang makakapanalangin lang ng ganito, Panginoon, magpadala kayo ng manggagawa sa inyong ubasan. Ay yung isang manggagawa na naglilingkod na sa ubasan ng Panginoon. Amen po? Kasi po mayroon pong inaasahan ang Diyos sa bawat isa sa atin. Ano po yung mga hadlang sa bawat isa upang hindi siya makapagbahagi ng salita ng ating Panginoon? Minsan tinitingnan ho natin yung ating kapasidad o yung ating kakayanan sa ating sarili. Amen po? Minsan sinasabi ho natin wala tayong mataas na pinag-aralan o kaya tayo mahiyain lamang. Hindi pa sapat para sa akin na hindi ko pa lubos na kabisa ang nilalaman ng Bible. Pero hindi yun ang way o yun ang dahilan para hindi tayo magbahagi ng salita ng Panginoon. Mismo ang mga alagad ng Panginoon Hesus, doon sa 12 disciples na yon, alalahanin po natin, 5 doon ay mga mangingisda. Si Moses, nung tinawag siya ng Diyos
Exodus chapter 3, ang sabi ng Diyos, dahil siya ang tinawag ng Diyos upang pangunahan ang mga Israelita from Egypt to Promised Land, nangatwiran si Moses. Sabi niya sa Diyos, ito po nga, makapal ang aking labi at pautal-utal akong magsalita. Pero hindi niya lubusang naunawaan at naalaala na siya mismo, in Book of Acts, mayroong siyang mataas na pinag-aralan. Tinuruan siya ng lahat ng katuruan sa Ehipto and candidate siya bilang pero ng Egypt. Dahil inamon siya ng reyna o ng prinsesa ng anak ng paraon at tumira siya sa palasyo ng hari. Pero ang nakatwiran siya sa Diyos, bahat mataas ang kanyang pinag-aralan, ito nga po, pautal-utal po ako na magsalita. Kaya ang challenge ng Diyos sa kanya, Moses, sino ba ang may likha ng tenga upang makarinig, ng mata upang makakita? Parang sinasabi ng Diyos, di ba ako may likha sa iyo? Ano mang sitwasyon mo ngayon, kaya kong ibigay upang ikaw ay makasunod sa akin, sa inyong aking pinagagawa sa iyo. Ano ang pangangailangan mo upang ikaw ay makasunod sa akin, kaya kong ipagkaloob? Parang sinasabi ng Diyos sa atin, na sinasabi natin, Lord, ako isang ganito lamang. Di ba ako ang may likha sa iyo, anak? Naunawaan po natin ibig ko sabihin, understands the needs. Kaya napakahalaga po nun. Bakit kailangan po nating humayok o kaya kailangan nating ibahagi ang salita ng Diyos? Hindi naman literally hayo tayo. Pwede tayong magbahagi ng salita ng Diyos kung nansus na tayo sa sanglipunan na ating kinabibilangan. Bakit kailangan nating magbahagi? Anong kahalagahan ng salita ng Diyos para maibahagi natin ito sa iba? Kaya nga sabi, so that faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. And Romans chapter 1 verse 16, sabi ni Paul, I am not ashamed of the gospel. Sabi niya ho doon, hindi ko ikinahiya ang salita ng Diyos. Why? Sabi niya, because it is the power of God for the salvation of everyone who believes. Ito yung kapangyarihan ng Diyos sa bawat isa na mananampalataya sa Panginoon Hesus. Kaya sabi niya, hindi ko inikinaya ang salita ng Diyos dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat isa na mananampalataya sa ating Panginoon Hesus. First for the Jew, then for the Gentile. Ibig sabihin, makapangyarihan po ang salita ng Diyos at pinatunayan po yun ng Hebrew chapter 4 verse 12 na ang salita ng Diyos ay tulad ng higit pa sa isang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos hanggang kasakasawan at utak sa buto. Doon sa bone marrow. Ibig sabihin ho nun, mga kapatid, napakahalaga. Kaya sabi ng Book of Romans chapter 10, paano sila makakapakinig? Paano sila mananampalataya kung walang ahayo at magbabahagi ng salita ng Panginoon? Mahalaga ka sa ministeryo ng Panginoon. Amen po? Second, hindi lang yung spiritual needs yung labors, kundi yung compassion. Nung ginagawa ko po ito yung isang bagay para sa akin, pagkaunawa ko. Kapag wala yung compassion sa puso ng isang mananampalataya, napakahirap. Napakahirap sumunod, napakahirap maglingkod, dahil hindi na unawaan kung ano ang meaning ng tunay na compassion. Ang sabi ho doon, compassion is a fundamental and distinctive quality of the biblical conception of God. Mismo ang Panginoon Jesucristo, sa bawat paggawa niya, kalikap lagi doon yung kahabagan. Kaya sabi ho doon, He was moved with compassion. Nung magpagaling siya in Mark chapter 8, sabi doon, He was moved with compassion. In Matthew, nung pinagaling niya in dalawang bulag, sabi ho doon,
tawag ng tawag yung dalawang pang, Jesus, anak na David. Sa Book of Mark, sinasabi nun si Bartimeo, but sinabi ng Book of Matthew, hindi pinanggit ang tunay na pangalan ng bulag na, pero sabi doon, Son of David, have mercy on me. Pinatitigil siya sila ng mga tao doon, pero hindi sila tumigil ng katatawag. Kaya sabi ng Panginoon sa Book of Matthew, sabi ng Panginoon Jesucristo, sabi doon, nahabag o naawa ang Panginoon Jesucristo. Tumigil siya. Ano ang nais mo? Because of compassion, at napakahalago nun, clearly revealed as God full of compassion. Punong-puno siya ng kahabagan. Sa bawat kilos at gagawin niya, kalakip lagi sa ating Panginoon Jesucristo, yung habag. Bilang tayo mananampalataya ng Panginoon Jesucristo, kung paano tayo kinahabagan ng ating Panginoon Jesucristo, ganun din, dapat din tayong mahabag sa ating kapwa. Kaya nga, January 9, sa Quiapo, nabalitaan ho natin to sa TV, sa radio, nakita natin, napanood na ho natin. Hindi natin masisisi yung ating mga kababayan kung ganun ang kanilang paniniwala. Amen po? Sino po yung nakakaalam nung January 9, nangyari sa Quiapo? Yung sa Nazareno, sinasabi ho nila. Hindi natin sila pwedeng i-criticize. Why? Spiritually blind po sila. Bulag yung kanilang spiritual na paningin. Hindi nila naunawaan ang tunay at katotohanan tungkol sa kaligtasan. At kung titingnan din po natin ang ating sarili, dati ganun din po tayo. Devoted tayo sa nakaraan. Mismong ako, devoted ako. Tuwing alas 6 ng hapon o bago mag-6 ng hapon, nandun ako sa simbahan namin. From Monday to Friday. At nandun lagi ang tambay ko sa kumbento. Why, yun ang pananaw ko nung time ho na yun. Kalaro-laro ko ang pareho sa laro ng chess. Pero sa dumating sa point, may nanalangin sa akin from 1997 to 2001. Nalaman ko na lamang ho yun, nung makita niya ako't nalaman na ako'y dumadalo na sa GILPUP. Na sinabi niya sa akin, isang word lang sinabi niya na hindi ko nalimutan, nagbunga din ang panalangin ko sa ating Diyos para sa iyo. Why? Hindi siya makakapanalangin ng ganoon kung wala yung habag sa kanyang puso. Amen po? Sa ganong katagal, haba ng panahon na yun, for almost 4 or 5 years ng kanyang pananalangin, hindi siya nagsawa dahil nandun yung habag sa puso ng isang kapatiran ho na yun. Ang bawat isa po sa atin, may ginamit at kinasangkapan ang Diyos kung bakit tayo nandito. But the point is, tayo naman po ang kakasangkapanin ng Diyos para sa iba. May inaasam-asam ang Diyos sa bawat isa sa atin. At mayroong mandato siya sa bawat isa sa atin. But we need yung compassion sa ating mga puso. Kapag wala yung compassion, kaya ito lang isang panalangin ko sa mensahe na ito. Naturuan tayo ng Diyos sa mensahe na ito. Mahirap po mag-commit. Mahirap tumalima sa mandato ng Diyos kapag wala yung compassion sa puso ng isang mananampalataya. Dahil yung anumang bagay yung nais natin na mangyari sa ating sarili, yun din ang nais nating mangyari sa ating kapwa. Matitis po ba natin sa ating sarili, nandun tayo sa kaharian ng Diyos, nagsasaya tayo at nagpupuri, ngunit meron tayong ating kapwa na nagdurusa sa kabilang buhay. Kaya napakahalaga ho. Alalahanin po natin ho na tayong lahat po ay nandito dahil kinahabagan ho ng Diyos. In Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, sabi ho doon, for it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves, it is the gift of God. Ito'y regalo ho ng Diyos sa bawat isa sa atin, that not by works, so that no one can boast.
Hindi ito sa pamamagitan ng ating mga gawa upang hindi tayo magmapuri. Amen po. Hindi natin pwedeng i-criticize ang ating kapwa. Kasi kinabagan lang ho tayo ng ating Panginoon. Nangangailangan din siya ng kaligtasan. Kung mayroon tayong mga kapatiran ng kanilang mga mahal sa buhay, ay hindi pa naligtas, dapat din tayong mahabag at hindi natin sila pwedeng i-criticize. Amen po. Dahil kinabagan lang tayo ng Diyos, not by works, so that no one can boast. Dapat mahabag din po tayo kung paano tayo kinabagan ng ating Panginoon Jesucristo. Ito ang isang word na pinaalala sa akin ng Panginoon kanina. Umagang-umaga in Matthew chapter 5 verse 7. Nung minimeditate ko po ito, Panginoon, saan ko po ito maalaala? Sabi ko, ayaw ko na magbukas ho ng laptop para tingnan ho. Na-review po ako doon kanina. Para sinabi sa akin, ba't hindi ka manalangin at magtiwala sa banal na Espiritu? That time ho, isang click po sa aking kaisipan, ipinawanawa, Matthew chapter 5 verse 7. Mapalad ang mahabagin dahil kahabagan din siya ng Panginoon. Ang linaw po nun, ang linaw na malinaw sa akin kanina. Lord, ayaw ko magbukas ng laptop para hanapin ko yun. Nirebuke po ako ng Panginoon. Ba't hindi ka manalangin at magtiwala sa banal na Espiritu? Lord, forgive me. After noon, isang click po, Matthew chapter 5 verse 7. Binuksan ko ang Bible, eksakto, mapalad ang mahabagin sapagkat kahabagan din siya ng Diyos. Ano yung mga bagay na nais natin na mangyari sa atin? Kung nandun yung compassion sa ating puso, yun din ang nais natin mangyari sa ating kapwa. Kaya hindi natin siya pwedeng i-criticize, hindi natin siya pwedeng laitin, hindi natin siya pwedeng husgahan. Dahil darating ang time, yun din ay babalik sa atin. Dahil sabi ng Panginoon Jesus, yung panukat na ginagamit natin sa ating kapwa, yun din ang panukat na gagamitin ng Diyos sa atin. Kung naging mahabagi naman din tayo sa ating kapwa, kahabagan din tayo ng ating Panginoon. Amen po? Kaya kung sino pong nakapanood nung Wednesday kay Brother Eddie sa Prayer Revival sa Bonlo, sa online, napakaganda ng mga katuruan niya at paalaala, lalo na sa mga lingkod ng Diyos. Amen po? Kaya sabi niya, matuwa tayo, magalak tayo kapag mayroon tayong kapwa manggagawa na naglilingkod sa Panginoon. Ang dami niya mga reminders bilang mga pagtutuwid sa bawat isa ng manggagawa ng Panginoon. Amen po? Kaya understand the value, understand the needs, and last, understand the promise of God's abiding presence. In Mark chapter 16 verse 20, sabi doon, and they went out and preached everywhere, the Lord working with them and confirming the word through accompanying signs. Amen. In Matthew chapter 28 verse 20, binanggit ni doon, sinabi ng Panginoon, at kasama niyo ako lagi hanggang sa katapusan ng panahon. At the end of the age. Ito po ang napakalagay isa-isa sa atin. Na maunawaan natin yung abiding presence ng Panginoon dahil ito'y ipinangako ng Diyos. Sinabi ng Greek tired definition, yung meaning po dito, the Lord working with them. Ang sabi doon, ng tired definition sa Greek, synergeo. Meaning, nakalagay po dyan, to work together, help and work, be partner, and labor. Yun po yung meaning na yon. Ito'y pinangako ng Diyos, yung promise niya sa ating paglilingkod, sa ating paghayo, sa ating pagbabahagi ng salita ng Panginoon, nandun lagi siya, kasama natin siya. Bigyan muna natin ng kaunting background po, bakit sinabi ng Panginoon yun. Noong time kasi po noon,
kasama-sama siya nung 12 disciples. Sa kanilang paghayo, nung time na dinidisciple ng Panginoon Jesus, yung 12 mga alagad ho na yon, physically kasama nila ang Panginoon. Pero sa atin ngayon, hindi na physically kasama natin ang Panginoon. Kaya sabi ng John chapter 16, sinabi ng Panginoon Jesus doon sa mga alagad, huwag niyong ikalungkot ang paglisang ko. Bagkos ikagalak niyo ito. Kaya sabi niya ho doon, ngunit dapat nung malaman ang katotohanan. Ang pag-alis ko, kabubuti niyo sapagkat ang paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit kung umalis ako, susuguin ko siya sa inyo. Pagdating niya ay kanyang patutunayan sa mga tao sa sanlibutan na mali ang pagkakilala nila sa kasalanan. At ipakikilala niya kung ano ang matuwid at kung ano ang katotohanan. Mali sila tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila nananalig sa akin. Tungkol sa matuwid sapagkat ako'y paroroon sa Ama at hindi na ninyo makikita. Tungkol sa katulan sapagkat hinatulan na ang pinuno ng sanlibutan ito. Ang pinatutungkol dito ng Panginoon Jesucristo in John chapter 16, yung patungkol sa Holy Spirit. Yung pag-alis ng Panginoon Jesucristo na yon ay dapat ikagalak ng mga alagad. Kaya sabi niya, kung hindi ako lilisan, hindi bababa ang ipinangako ng Ama, walang iba ang patnubay. Kaya in Acts chapter 1 verse 4, sabi ng Panginoon Jesucristo, bago kayo humayo, intayin niyo muna ang ipinangako ng Ama. Walang iba ang banal na Espiritu. Sa panahon ho natin ngayon, ang katuwang ho natin at kasama-sama ho sa paglilingkod ay walang iba ang banal na Espiritu. Amen po? Siya'y nananahan sa ating mga puso, sa ating puso. Kailangan dumepende po tayo. Makikita ho natin, laging binabanggit ito ni Brother Eddie, lalo na pag nabasa natin yung GIL Love Story, kung paano nagsimula ang GIL. Kaya lagi niya sinasabi ho doon, ang ministeryo ng GIL, ipinanganak ito mula sa puso ng ating Diyos. Nag-start sa 15 students sa PUP, dahil siya isang professor doon sa economics, pero napakalaki, napakabilis, nagkaroon ng massive evangelism. Why? Nandun yung pagkiloso ng banal na Espiritu. Bagamat sila'y mga estudyante, hindi sila nahadlangan upang humayo, upang ibahagi ang salita ng Diyos. Nagkaroon ng massive evangelism. Andiyan po si Pastor Marby, makakapagpatotoo. Kasi ho doon sa University Belt, marami po doon mga universidad. Simula sa PUP, pagpupunta tayo na University Belt, dadaan tayo ng Arellano, D. Ocampo, at pagdating na doon, nandun yung University of the East, nandun yung IPIO, doon sa kabila, nandun naman yung University of Santo Tomas, National University, at sa kabila ho naman doon sa Ayala Bridge, pagtawid nandun TUP, Adamson, National University, PNU, Mapua, Pamantasan ng Manila, Lyceum, ang dami po. Magkakalapit yung universidad na yun. Pero, nasaturate po nila yon. Why? The point is, mayroong mga tumugon sa panawagan ng Diyos. At may naging co-laborers ang Diyos sa lugar ho na yon. Nandun yung presensya ng banal na Espiritu. Amen po. Kaya sa ating paghayo, sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon, hindi tayo nakadepende sa ganang ating sarili. Hindi tayo nakadepende kung kabisado natin ang salita ng Diyos, hindi tayo nakadepende sa ating karunungan, kundi lagi tayo nakadepende sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sa bawat pagtayo ko sa pulpito, sa bawat pagbabahagi ko ng salita ng Panginoon, nakadepende ako sa banal na Espiritu. Kaya minsan may tumanong sa akin, anong ginagawa mo kapatid? May sinabi siya pero sabi ko, nakadepende lang po ako sa banal na Espiritu. Hindi ko inaano kung gaano karami ang aking babahaginan, kundi ang alam ko lamang at ang nais ng Diyos, ibahagi ko ang salita, marami man o iisa man yan.
Kaya before po ako kanina, kikita nyo, lumuluha ako doon. Sabi ko, Lord, take your place. Hindi ako mangangako, Panginoon, kapag sinamahan nyo ako, sa iyo ang papuri. Alam po na ng Diyos yon kung siya ay mapapapurihan. Alam ng Diyos kung siya ay maluluwalhati. Sa bawat gagawin natin, ang Diyos lagi ang siya maitataas at mababigyan ng kapurihan. Amen po. And we are the vessel lamang. Naalala ko, the late Pastor Yonggicho, ang sabi niya, sa bawat paglilingkod niya, wini-welcome niya ang Holy Spirit. Bakit ganun po? Meron po dapat tayong pananaw, once na tayo winelcome natin ang banal na Espiritu, nandun yung buong pusong pagdepende natin at pagtitiwala sa Kanya. Hindi tayo tatayo sa kagustuhan natin, ito ang nais ko. Kaya pag tumayo kayo sa pulpito po, mapapansin nyo, minsan parang may nag-uudyok. Huwag mo sabihin yan. Sabihin mo yan. Maging sensitive po tayo. Amen po. Kawan sa tayo nakadepende sa Holy Spirit. Nagiging sensitive tayo rin sa leading at sa kanyang mensahe. Amen po. Kaya napakaganda ho yung tema next month, recognizing the power of God, ng banal na Espiritu. Naalala ko po, bago po ako magtapos, sabi kwento lang po ito sa isang kapatiran. Sa isang nag-pioneering po dito, baka naalala niyo pa po yun, si Brother Nops, Mr. Onopri Cabarle. Dating boss ko po sa nakarakang company at muli kami nagkita, mananampalataya siya doon sa Bombasi Building. Sabi niya sa akin, nung dumating ako dito, kwento niya, mayroong isang missionary na pumunta ng Africa at pinapunta siya ng Panginoon sa lugar ho na yun, somewhere in Africa. Tuloy po ito nangyari. Sabi niya sa akin, sabi niya doon, yung missionary na ho na yun, nalungkot siya sa kanyang sarili. 10 taon siyang nanalagi sa isang lugar sa Africa. Sa kanyang pagbabahagi at sa kanyang pagmamisyon, pagbabahagi ng salita ng Diyos, isa lang ang naligtas. Bata pa. Nalungkot siya. Ang sinasabi niya sa kanyang sarili, hindi ako epektibo na lingkod o missionary ng Diyos sa lugar na yon. Kaya ako aalis at lilipat sa lugar na yon. Baka siya'y pinapunta ng Diyos sa lugar na yon. Dumating ang panahon na yung bata na yon na nakakilala sa ating Panginoon ay lumaki. At ang kuling pala sa kanyang Diyos, isang evangelist. Doon niyo naunawaan. Bakit siya pinampunta ng Diyos sa lugar na yon? At naunawaan niya yung calling ng Diyos doon sa bata na yun, isang evangelist. At yung bata na yon, yun ang ginamit ng Diyos doon sa lugar nila sa Africa. Anong point ko po dito? Minsan sinasabi natin, hindi ako epektibo. Nagbabahagi tayo sa ating mga mahal sa buhay, ayaw nilang makumilala pa rin. Pero hindi natin alam, meron na palang ginagawa ang Diyos sa kanilang buhay. Kaya ang pananaw ko sa aking, prinsipyo ko sa aking sarili, maging tapat lang ako sa aking Panginoon. Kasi nakikita ko kung paano kumikilos ang Diyos sa aming pamilya. At kung ako'y patuloy na magiging tapat sa ating Diyos na pinaglilingkuran, patuloy niya pinadadaloy yung spiritual blessing sa aming mga buhay. Amen po. Na dati-rati ho, ang paniniwala ng mga kapatid ko, naniniwala pala sila sa rebolto. Sa biyaya ho ng Diyos. Nang pumunta na ako sa kanila, wala na nakapaskil na mga imahe. Amen po. At sinabi sa akin ng kanyang asawa, Kuya, kung kami man ay a-attend kami sa born again.
Kaya ang point ko mga kapatid, huwag tayo magsawa. Kung tayo lilis na landas at hindi tayo magpapatuloy sa pananampalataya at kung tayo lang ang iisa pa lang sa ating sambayanan, sino ang mananalangin para sa kanila? Amen po. Hindi normal sabihin sa akin ang hipag ko yun kung kami kuya i-attend. Ay yun nga, umaattend sila, hindi sila regular. Amen po. Isa ka sa inaasahan ng Diyos sa iyong pamilya. Amen po. Kaya hindi tatawagan ako ng aking pinsan, Abet, punta ka dito, nagpi-50-50 na si nanay. Kasi lahat ng tiyahin ko po, tiyuhin, kapatid ng tatay at nanay. Nung na-born again ako, binahaginan ko sila. Tuwing bakasyon ko dito, pupunta ako sa kanila. Hindi gagawin ng pinsan ko yun. At nung iba pa, na ipanalangin ko. Bago sila namatay, oras na lamang, may blessing pa rin, spiritual blessing ang Diyos. Amen po. Ang point ko, maging tapat tayo. Nung wala akong pamasahe papunta ng Manila at gusto ko ipag-pray personal yung tiyahin ko na nasa ospital at hinahanap ako. Ang Diyos ay gumawa ng kapamaraanan. Na dati kong katrabaho, na dating born again, lumis ng landas. Pero na ako'y makakilala sa Panginoon, nakapanumbalik siya sa Panginoon. At siya ang ginamit naman ng Diyos. Sabi niya, hindi tayo magkikita personal, magpapadala na lamang ako ng pasalubong ko sa iyo. Alam niyo, ang pinadala niya, hindi anumang bagay, kundi isang pera na pamasahe ko para sa tiya ko. Pero hindi ko sinabi na kailangan kong ganito. Sabi niya, bibigyan kita, pero ito na lang iibili mo. No, ipinadala niya, ipinaalam ko sa kanya, sabi ko, hindi ko ibibilit, gagawin kong ipamasahe na lamang. Ang palaho, mamamatay na yung tiya ko ng time mo na yan. Anong point ko mga kapatid? Yung spiritual blessing. Maging tapat tayo. Amen po. Hindi natin alam, ang Diyos pala na ay kumikilos na sa ating pamilya. Nakikita natin physical, hindi natin nakikita yung nangyayari sa puso nila. Kaya kung mayroon tayong mga kapatiran na hindi pa nakakakilala sa Panginoon, mahabag tayo sa kanila. Dahil tayo kinahabagan ng Diyos. Amen po. Bigyan ko po kayo isang halimbawa po. Nitong August, inilibing yung pinsang buo ko. Nag-pray ako na gusto ko magkaroon ng funeral service. Siyempre, respeto ko sa pamilya, nagpaalam ako sa asawa. Huling kita namin ng asawa niya, grade 3 pa lamang, grade 6 ako nung time ho na yun, almost 40 years ang lumipas, saka kami nagkita. Hindi siya pumayag. Ngayon, pagdating ho sa sementeryo, naglilinga-linga siya, hindi niya alam, nandun ako sa likod niya. Sabi niya, nasan si Abet? Kaya pala niya ko hinahanap upang i-share at mag-pray bago dalhin ang kanyang asawa. Nasa sementeryo na po yun, ha? Ang Diyos ay kumikilos. Kaya mga kapatid, kung meron man sa atin sa oras na ito, nawawalan ng pag-asa, bunga na matinding pagsubok, alalahanin sa kanyang buhay. Huwag mo nang ituloy yun. But sinasabi ng Bible, in the last days, maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya. Huwag nawang itulot ng Diyos isa man sa atin. At hindi kaluban ng Diyos yun.
Jesus, buong puso po ako nagpapakumbaba na lumalapit sa iyo. At humingi ako ng kapatawaran sa lahat ng mga nagawa kong mga pagkakasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa mga minanang kasalanan. Kilala ko po na ako ay isang tao makasalanan. Nangangailangan ng iyong habag. Patawarin niyo po ako. Linisin niyo ang aking puso ng banal at makapangyarihang dugo ng aming Panginoon Jesucristo. At sa oras na ito, inaanyayahan kita bilang aking Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Salamat po sa kapatawaran at sa buhay na walang hanggan. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong lihay, luluwalhati. Taas po natin ang ating mga lamang bilang pagkilala sa kabutihan ng Diyos na ginawa niya sa ating mga buhay. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon ngayon, kailan pa man sa buhay ko tapat. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong nilikhay, luluwalhatiin ka, luluwalhatiin ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon ngayon, kailan pa man sa buhay ko. Pagiging natin, napakabuti mo. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong lilikhay, luluwalhatiin ka, luluwalhatiin ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon ngayon, kailan pa man sa buhay ko tapat. Napakabuti mo, di ka nagbabago, di ka nagbabago. Noon ngayon, kailan pa man sa buhay ko. Minsan pa napakabuti mo, di ka nagbabago. Kabuti mo, di ka nagbabago. Noon ngayon, kailan pa man sa buhay
sa huling pagkakataon. Napakabuti mo. Di ka nagbabago, O Diyos. Di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko naman. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko. Noon, ngayon, noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko Purihin ka, aming Ama. Salamat sa katotohanan, sa inyong kabutihan, dahil kayong Diyos na tapat sa aming mga buhay. Salamat sa katotohanan ng inyong mga salita, dahil ito ay makapangyarihan. Salamat sa katotohanan na kayo Diyos na mahabagin. At katunayan na yun, nandito po kami dahil kinabagin niyo ang bawat isa sa amin. Ang kaligtasan na yun, Panginoon, ay patuloy naming kinikilala na ito isang regalo niyo po sa bawat isa sa amin at hindi ito sa pamamagitan ng aming mga gawa upang kami magmapuri. Ang lahat ng yun, O Diyos, ay patuloy namin pinasasalamatan. Kung meron kayong mga tao na ginamit, ng mga kapatiran na ginamit sa mga nakaraan upang magbahagi, manalangin at makakilala kami sa inyo. Maraming salamat sa kanilang mga buhay. Salamat pinasangkapan niyo sila, O Diyos. Kung nasan man sila, O Diyos, ngayon, anuman sitwasyon ng kanilang mga buhay, kung sila man ay nanulupaypay, kayo, O Diyos, ang siya magpapalakas sa kanila. Kung sila man ay lumis na nandas sa ngayon, O Diyos, dahil hindi namin alam ang sitwasyon ng kanilang buhay, ngunit kayo ang nakakalam ng lubos na nangyayari sa kanila. Bilang pagpapasalamat namin sa inyo, Diyos, bilang ganti na ginamit nyo sila, inilalapit namin sila sa inyo. Kung sila man ay lumis na nandas, abutin nyo sila sa oras na ito. Muli nyo silang ibalik sa inyong presensya, sa inyong gawain, na muli silang makapaglingkod at ikumit nila ang kanilang sarili. Nagpapakumbaba po kami, aming Ama, sa inyong harapan at nagsusumaamo. Huwag niyong patigasin ang kanilang mga puso. Muli niyong ikumbig ang kanilang mga puso sa pamamagitan at kapangyarihan ng iyong banal at makapangyarihang Espiritu na sila muli ay makapanumbalik sa inyo. Kahabagan niyo po sila, O Diyos. Hindi namin alam kung anong nangyayari sa kanila sa oras na ito. Kahabagan niyo po sila na muli silang makapanumbalik. Dahil ginamit niyo rin sila, O Diyos, sa inyong ministeryo at makakilala kami sa inyo. Sila ang ginamit niyo at sila ang naging daan, kaya kami nandito. Salamat sa kanilang mga buhay. At kung mayroon mang isa sa amin, O Diyos, sa aming kalagitan sa oras na ito,
Tulungan siyang makapanumbalik sa inyo. Anyong kahabagan ang patuloy niyong igawad sa kanila. Muli niyong iparanas, O Diyos, anyong pag-ibig, anyong kalapitan sa Kanya. Na kahilat man, hindi kayo nagkulang sa Kanya, Panginoon. Patuloy niyong turuan siya na muling magtiwala sa inyo. Naniniklot po kami, Ama, at namamagitan. Ito ang tanging magagawa namin, Panginoon, upang kayo malayang kumilos sa kanilang mga buhay. At ganun din sa buhay ng bawat isa sa amin. Tulungan niyo po kami na ilagay sa aming mga puso yung compassion na yon. Kung paano kayo gumagawa, nagbabahagi ng salita at nagpapagaling ng may sakit. Nandun ang kahabagan sa inyong puso. Bilang inyong mga anak na inyong kinahabagan, yun ang danging dalangin namin, Panginoon. Ilagay niyo sa aming mga puso ang kahabagan na yon na nagmumula sa inyo. Bigyan niyo kami ng isang pusong tulad ng sa inyo, Panginoon. Dahil meron kayong mandato sa amin. Hindi niyo nais na mga tao na inyong nilikha ay mapahamak. Nandito po ang bawat isa na inyong mga lingkod, na inyong mga anak na inyong kinahabagan. Nakakasangkapan ninyo ano mang kanilang pangangailangan, Panginoon, para sila makahayo, para sila makasunod sa mandato nyo sa amin. Kaya nyong ipagkaloob sa oras na ito. Turuan nyo ang bawat isa na dumepende at magtiwala kami sa inyo sa pamamagitan at kapangyarihan ng inyong banal na Espiritu. Willing kayo, Diyos, dahil pangako nyo ito sa amin. Naghahanap kayo ng manggagawa, co-laborers nyo sa harvest field, Panginoon. Salamat aming Ama sa mensahe na ito. Isang paalala nyo sa bawat isa. Balutan nyo ito, Diyos, ng banal at makapangyarihang dugo ng aming Panginoon Hesus, na hindi maagaw ng away. The value of one soul. Salamat po aming Ama, pagpalaan niyo ang buhay ng bawat isa. Ano man ang kanilang pangangailangan sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga mahal sa buhay, sa kanilang mga katrabaho. Mga bagay na pawang mabuti, nararapat at kalugod-lugod sa inyo. Ipagkaloob niyo ito sa kanila. Kung meron man silang sakit at karamdaman na dinaranas sa oras na ito, iunat niyo, Diyos, sa inyong mapaghimala at makapangyarihang kamay at idantay sa buhay ng bawat isa. Dahil kayo ang tunay na manggagamot at sa makapangyarihang pangalan ng Panginoon Jesucristo, inaaprot ko at winawalang bisa anumang sakit at karamdaman na nararanasan ng bawat isa sa oras na ito in the mighty name of Jesus, in the power of the Holy Spirit. Ang kapayapan, kagalakan sa puso at kaisipan ng bawat isa ang patuloy kong dalangin para sa buhay ng bawat isa. Salamat po, purihin ka, luwalhatian ka sa tayong pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. God bless. And everybody agree and say, our God is not dead. Our God is not dead. Jesus is alive. Jesus is alive. Jesus Christ Jesus